Ipagpaliban man o hindi ang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay paghahandaan pa rin ito ng Commission on Elections. Pero nakikiusap ang COMELEC na sana ay madesisyonan na ito sa lalong madaling panahon dahil posibleng maantala ang kanilang operasyon para sa 2025 midterm elections. Narito ang balita ni Troy Gomez. Umarangkada na ngayon ang debate sa Senado kaugnay sa pagpapaliban ng halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Sa pagdinig, hati ang mga stakeholder kung dapat nga ba o hindi ito ipagpaliban hanggang sa 2026. Sinabi naman ni Commission on Elections Chairman George Garcia, tuloy man o hindi ang kauna-unahang halalan sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ay kanila pa rin itong paghahandaan. Pero pakiusap niya, sana ay maisapinal na ito dahil maghahabol sila ng oras para sa pag-imprinta ng mga balota simula sa huling linggo ng Disyembre. Isa lang po ang pakiusap ng COMELEC. Hindi po ito pressure sa ating Kongreso, pero ang katotohanan lang po. Sana po may development kung matutuloy o hindi ang ating halalan sapagkat mag-iimprenta ang COMELEC ng balota ng huling linggo ng Disyembre. So ibig sabihin po, ipa-finalize namin ang list of candidates hopefully before December 13 of this year. Sinabi ni Chairman Garcia na magiging magastos ang pagpapaliban sa BARM elections at aabot ito sa 3 bilyong piso. Ito anya ang gagastusin para sa pagsasagawa ng automated elections sa BARM habang 800 million pesos naman hanggang sa 1 bilyong piso kung gagawin itong mano-mano. Yan po yung mga realidad. Ang COMELEC po, I will just defer to the sound discretion and wisdom of Congress. Kami po kung ano ang inyong sasabihin sa amin ay tuloy o hindi ituloy, basta ang COMELEC po ay naghahanda pa rin sa mismong pag-conduct ng halalan. Aabot sa 73 na pwesto sa BARM Parliament ang magiging bukas para sa halalan na gaganapin sa May 12, 2025, kasabay ng midterm elections ng bansa. Batay sa Bangsamoro Electoral Code, mayroon sanang 80 pwesto ang Bangsamoro Parliament. Ngunit dahil sa desisyon ng Korte Suprema na nagtatanggal sa Sulu mula sa regional government, nabawasan ang bilang ng mga miyembro ng Parliament sa 73 na hindi nakasama ang 7 posisyon para sa Sulu. Sa ngayon, ang BARM ay binubuo na lamang ng mga lalawigan ng Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Basilan at Tawi-Tawi. Pati na rin ang 8 bagong bayan sa Cotabato na bumubuo ng Bangsamoro Special Geographic Area. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.